What's up, KAG? Alam mo ba na may mga taong yumaman dahil sa Ethereum? Pero mas marami yung lalugi dito. Ang tanong, naiintindihan mo pa talaga kung ano siya? O sumasabay ka lang sa hype? Alam mo, karamihan sa mga pumapasok sa crypto, lalo na sa Ethereum, hindi nila alam kung ano yung binibili nila. Narinig lang nila, "Uy pare, tataas yan." Pero pag tinanong mo, ano bang ginagawa ng Ethereum? So ngayon, aayusin natin. Hindi lang ano siya, kundi bakit siya mahalaga, bakit siya risky, at bakit pwedeng mali ang expectation mo dito. Pag-usapan natin. Let's go! Ano ba talaga ang Ethereum? I-simplify natin. Kung ang Bitcoin ay parang digital gold, ang Ethereum parang computer ng internet. Hindi lang siya pera. Isa siyang platform kung saan pwede kang gumawa ng mga application, mga games, NFT, kahit anong digital system na walang middleman. Ang tanong, bakit kailangan pa ng ganito? Mga problema na sinosolve ng Ethereum. Ganito kasi yan. Ngayon, lahat ng application na ginagamit mo, Facebook, games, bangko, control sila ng kumpanya. Ibig sabihin, pwede ka nalang iban. Pwede nalang baguhin yung rules. Pwede nalang kunin yung data mo. Ethereum solved this by removing control using smart contracts. Ano yung smart contract? Ito yung pinaka-core concept. Ito yung pinaka-importante. Ang smart contract ay equal sa program na nag-auto-execute. Example, sa normal na laro, developer ang nagde-decide kung bibigyan ka ng reward. Sa Ethereum game, code ang nagde-decide, hindi ang tao. So, walang daya, theoretically. Pero ito yung twist, hindi perfect ang Ethereum. Dito na pumapasok yung mga hindi nalalaman ng karamihan. Gas fee. Minsan, mas mahal pa yung bayad mo kaysa sa ginagawa mo. Example, bibili ka ng NFT. Nasa $10 lang. Ang gas fee, umabot ng $30. Lugi ka kagad. Mabagal kumpara sa mga competitor. Habang tumatagal, lumalabas din ng ibang chain na mas mabilis at mas mura. So ang tanong, bakit Ethereum pa rin? Overhyped ecosystem. Real talk. Maraming project sa Ethereum, walang silbi. NFT na walang value, games na walang players, token na pump and dump. Kung di ka marunong mag-filter, matatalo ka. Bakit malakas pa rin ang Ethereum? Despite ng lahat ng yan, Ethereum is still dominant. Bakit? First mover advantage. Siya ang nauna. Maraming developers ang nandito. Ecosystem. Lahat halos nandito. DeFi, NFTs, Web3 games, mga Web3 apps, trust. Kahit mahal, maraming tao ang nagtitiwala. At sa crypto, trust is equal sa value. Paano ang Ethereum sa gaming? Ito na. Kung gamer ka, ito ang pinaka-importante. Ethereum ang nagbubukas ng play to earn at NFT ownership. Pero, re-real token ulit kita. Maraming games, hindi masaya. Pera lang ang focus. Kaya bumabagsak. Ano ang lesson dito? Hindi sapat ang blockchain. Kailangan pa rin ng magandang game. Ito yung mga dahilan kung bakit madalas matatalo ka dito. Basta Ethereum, safe na. Hindi. May scam sa loob ng ecosystem. Long-term hold lang. Kung di mo alam kung bakit ka nag-hold, speculation lang yan. Sumasabay sa hype. Pinakadelikado. Lagi kang late, pumasok. Sa personal opinion ko, kung akong tatanungin mo, Ethereum is powerful, pero overrated sa ibang aspect. Hindi siya automatic future. At hindi siya guaranteed na panalo ka. Kung papasok ka dito, kailangan marunong ka mag-analyze. Hindi ka emotional. Hindi ka follower. Sino ba ang gumagamit ng Ethereum? Para kanino to? Para to sa mga developers, mga long-term believers, advanced users. Hindi to para sa quick money mindset o yung mga humahabol sa hype. Ano ba ang future ng Ethereum? Kaya ba nito maging future ng internet? Possible. Pero ang competition, papalaki. At sa technology,
walang permanenteng winner. Sa totoo lang, hindi mo kailangan mahalin ng Ethereum. Hindi mo kailangan magpaka-loyal. Kailangan mo lang maintindihan kung paano ito gumagana. Para hindi ka maloko. Kasi sa crypto, hindi nananalo ang pinakamaaga. Nananalo ang pinakamarunong mag-isip. So next time na may nagsabi sa'yo, Ethereum pare, sure yan. Alam mo na kung ano ang itatanong. Bakit? Game on!